Hi guys! Good morning! Welcome back to another vlog. Yan. Welcome back to my channel. Another day, another vlog po. Kahapon pa ako naka-day off and ngayon ay continuation. Bukas work na ulit, no? Kaya nakapatulog pa ako kasi kababangon ko lang. Kanina nag-aayos lang ako ng mga kailangan ayusin dito sa kwarto. And maglalabas sana ako. Pero may nakasalang pa. So, sabi ko, ito vlogs muna ako. Mag-share muna ako sa inyo. So, today is another day of kwentuhan po tayo. Live sharing ng buhay dito sa Australia. Pero sa pagkakataong ito guys, hindi tungkol sa akin or sa amin na rin yung i-share ko po sa inyo. Meron pa ako i-share sa inyo. Story po ng couple. And paano ba kami nagkakilala. So, sila po ay sila, subscriber dito sa ating channel, viewers, teka lang, ayusin ko lang yan. Ayan. So, subscriber po sila dito and katulad namin nila nung papunta pa lang dito sa Australia, nanonood din kami ng mga vlogs, ng mga nandito na, para meron kaming idea, no, paano ba mamuhay dito sa Australia. And sila, yun naman ang ginagawa nila. So, nung nandun pa sila sa Pilipinas, isa kami sa mga vloggers. Maliit na vlogger na naman tayo ng channel lang. Pero yun, napapansin na rin po tayo ng iba, yung mga sinishare natin dito. Kasi, nung mga panahon na yun, nag-start ako mag-document ng buhay namin ni Ren dito sa Australia. So, sila po, dumating sila dito last year lang yan. Naka 1 year naman din sila dito bago sila bumalik ng Pilipinas. Nalungkot lang ako guys kasi hindi kami nabigyan ng chance na magkita ng personal nitong couple po na to. Hindi kami nabigyan ni Ren na ma-meet sila ng personal, makapag-catch up sa kanila. Kasi nung dumating sila dito ng Australia, si Ren po sobrang busy niya. Studying and working at the same time, tas ako po yung nag-work full time. Talagang sulit na sulit po namin yung bawat araw ng mga panahon na yon. And then sila kasi may iba rin silang inaasikaso. Ano po? Sa kwento sa inyo, mula sa umpisa, kung paano sila nagpunta dito sa Australia, nagstay pa ng dalian, and bumalik sa Pilipinas na medyo malungkot kasi naputol ba, kumbaga, yung kanilang Australia journey. So, yun. Ngayon, alam nyo na kung paano kami nagkakilala. And yun nga, sad na hindi kami nabigyan ng chance. Pero, lagi po kaming nakakapag-chat sa Messenger. Naging friends na rin po kami sa Facebook. Excuse me. Friend na rin po kami sa Facebook. Minsan, nagkukumustahan kami. And nalaman ko na may mga common pala sa amin. Even mga common person sa buhay namin. Ayun. Kaya kahit hindi kami nabigyan ng chance na magkita, parang medyo kumbaga connected kami sa isa't isa. So ito po, January 2023, nung nag-apply sila ng tourist visa dito sa Australia. And mabilis silang nag-grant. Ang kwento nga sa akin, after biometrics, ilang oras lang, nag-grant na sila ng kanilang tourist visa. Nung nag-grant na yung tourist visa nila, hindi po sila agad nag-move dito sa Australia. Kasi po, siguro may work pa sila ng mga panahon na yon. Kasi ang alam ko sa kanila, para silang may career naman sa Pilipinas. So, nagpuntas po sila dito. May relative naman yung husband. Nag-move sila dito nung May using tourist visa. And then, katulad nung ibang mga nandito na po, no? From tourist visa na nagustuhan ang Australia and gustong magstay ng matagal and nakakita na may magandang opportunities dito para sa kanila. And they try to apply for student visa, yung wife po. Kumbaga mag-change career. And hindi lang naman sila ang kakilala ko na dumaan po sa ganong proseso. I know some people na from tourist visa, yung iba may parents dito, may auntie, may uncle, may kapatid, and then
Di na sila pinapaalas na magstay ka na lang dito. Parang ganon. Yung iba, nag-apply ng student visa. And sa pagkakatanda ko po, nung panahon na yon, ang dami nag-a-apply ng student visa from tourist visa. So, July po yon nung nag-enroll siya for aged care. Yung wife po, nag-study po siya, nagbayad ng tuition fee. Unfortunately, nung September 2023, ay na-refuse po yung application nila for student visa. So, meron naman silang agency, or may agent po, na nag-handle ng kanilang visa application. As per advice ng agent, nag-appeal po sila. At sa pag-appeal nila yon, nabigyan sila ng bridging visa A. So, sa bridging visa A po, wala ka pong working rights. Kasi, dumaan ka din sa sa tourist visa. Ang tourist visa, wala namang working rights dito. So, yun, medyo mahirap po yung ganong sitwasyon kasi kahit meron kang baon, may ipon, or merong kamag-anak dito, di ba, syempre nakakahiya naman na aasa ka lang sa family mo na nandito, and yung baon mo na pera na uubos yon. Unless, isa sa inyo, merong online jobs na kumikita, na kahit yung, kumbaga yung trabaho mo sa Pilipinas na work from home, anywhere in the world, pwede mong dalhin, meron kang pumapasok na income sa'yo. Kumbaga parang yun yung pinaka baon mo or support from your home country, di ba? Na pera. So, yun po. September na-refuse nga sila. And, nung naka-bridging visa A sila, they asked sa agency kung paano kaya sila makakapagtrabaho ng legal dito while on bridging visa A, or if mag-apply ng working rights. So, hindi na masyadong na-elaborate sa akin yung kwento na yon, kung what kind of visa. Basta, meron silang application para sa working rights po dito sa Australia nung naka-bridging visa A sila. Around March ay nagkaroon ng emergency sa Pilipinas at yung wife po ay kinakailangang umuwi para asikasuhin yung mga kailangang asikasuhin sa Pilipinas. As per advice ng agency, she needs to apply for bridging visa B para makalabas ng Australia. So yun, na grant naman po yung bridging visa B, multiple entry, kaya pwede na po siyang umuwi ng Pilipinas. So, nag-book siya ng ticket for 2 weeks. And, with regarding naman dun sa application for working rights or your request for working rights, hindi po na i-discuss ng agent or ng agency sa kanya kung ano ba yung magiging implications nito sa current visa status na meron siya. Yun nga, nag-grant na siya ng bridging visa B, and nakabook na rin siya. Nakaset na siya ng uuwi ng Pilipinas. So, yung application po na yon na request nila ay na-refuse po, na-reject po. So, ang implication pala nun, ang negative impact pala nun ay babalik sa bridging visa A ulit. Nakalabas na po siya ng Australia, lumagpas na siya ng immigration. Sa pagkakatanda ko sa kwento is ilang oras lang. Nakalabas na siya. Nag-waiting na lang siya ng kanyang flight. Pero hindi niya muna yun inintindi kasi nga ang isip niya ay nandun sa Pilipinas. Kailangan niyang makauwi ng Pilipinas ng mga panahon na yon dahil emergency nga po yung situation. And meron naman siyang bridging visa B. Nung nandun na siya sa Pilipinas, sa kanya lang napagtuunan ng pansin yung mga emails, mga notification na dumating sa kanya. And binigyan naman po siya ng assurance ng agency na makakabili ka ng Australia kasi meron kang bridging visa B na magagamit mo para maglabas-pasok ng Australia. So, yun yung assurance na hawak-hawak niya. Kaya, dun sa 2 weeks po na yon ay kumbaga, meron siyang peace of mind na babalik siya ng Australia, and focus niya is
maasikaso yung dapat asikasuhin habang nasa Pilipinas siya. To make the story short, after 2 weeks, ayun na po, babalik na siya ng Australia. Pero pagdating dun sa airport, hindi po siya napatuloy. Hindi siya kalagpas po ng immigration. Kasi nga, lumalabas na breach siya ng kanyang visa condition. Kasi, nung tiningnan, yung kanyang record ay naka-bridging visa A po siya. Yun. Hindi po yun na-discuss ng maayos sa kanya. Hindi sila nagkaintindihan ng agency. Kung alam lang niya ng mas maaga pa, edi sana, hindi na muna siya tumuloy ng Pilipinas kasi madali tumawag sa atin sa Pilipinas. So, para ma-settle muna, 'di ba? Or, yung application na yun sana, hindi muna siya inilodge. Inilodge muna siya pag nakabalik na sana siya ng Australia. And nilalagay ko yung sarili namin rin doon sa sitwasyon and pinaprocess kong mabuti. And I believe now, as a client, obligation tayo ng agency or ng agent na pinagkatiwalaan natin. Lalo na kung malaki yung processing fee, yung agency fee, trusted natin sila, binigay natin yung 100% trust sa kanila because they know, sila yung expert sa bagay na ito. So, dapat diniscuss nila muna yon sa kliyente. And naiintindihan ko yung point of view nitong mag-asawa. Kasi nga po, imagine the money, di ba, you spent para dun sa application na yon. Kasi, inilalaban mo yung pangarap mo eh. Di ba? Imagine, nag-tourist visa ka, nag-student visa ka, and then na-refuse, you appealed, di ba? And, you want to stay here pa, dahil naniniwala ka na kailangan kong ilaban yung pangarap ko. Ito yung pangarap namin mag-asawa. Kaya, yun ang ginagawa nila. Alam ko, iba-iba po tayo ng magiging reaction kung sakali. Kasi nakwento na rin niya sa akin na may mga nagsasabi sa kanila na dapat kasi ganito, dapat kasi ganyan. Ayun, iba-iba naman po talaga tayo ng reaction talaga sa bagay na to. Pero ako, naiintindihan ko po sila. Nilalaban lang nila yung pangarap nila. And may mga option eh. You have option to appeal. Diba? Merong available na migration agency na pwedeng tumulong sa application mo. So, you give your 100% trust sa kanila dahil sila yung expert sa bagay na to. Kaya nakakalungkot po na nangyari to sa kanila. So, yung nangyari po na yon nung March po yon nung nag-apply sila ng bridging visa, binana-grant. And then April, second week of April, nung nagplan naman siya na umuwi ng Pilipinas dahil dun sa emergency. So, 2 weeks siya nagstay doon. And April pa po yon nung babalik na sana siya ng Australia, pero hindi na po siya nakabalik. Yung dependent, naiwan dito sa Australia, and nagstay pa dito hanggang July, kasi nga inaasikaso yung mga dapat isettle with the agency, with the immigration. So, yung agency po, tinulungan sila na mag-apply again for tourist visa para sana si wife makabalik dito sa Australia. Pero yung tourist visa na in-apply nila, na-decline po. And then, nung nag-try ulit sila, once again, na-decline na naman yung tourist visa. So, imposible na makabalik sila dito sa Australia and banned pa sila. Yun. Ang kwento sa akin meron na silang lawyer na nag-handle ng case nila, ng settlement with the agency. Medyo mahal pala, no? Yung mga demand letter na ganyan, grabe. Imagine yung nagastos mo sa Australia, tuition fee, yung airline ticket, di ba? Visa processing, tsaka yung service fee ng agency or ng agent. Pag pinagsama-sama mo yung gastos na yon, and yung pangarap mo na nakat dahil sa negligence na to, nakaka-frustrate at nakakalungkot lang talaga na nangyari ito. So, dun sa 1.5 hours na video call namin, nung bandang huli, medyo naging emotional po talaga kami. And habang nagkukwento siya sa akin, speechless talaga ako. Kasi kung sa amin nangyari yun ni Ren, grabe talaga yung nakaka-stress yun talaga. Hindi ko alam kung paano kami mag-start nun.
But I know this couple, yung fate nila, grabe po yung fate nilang mag-asawa. Nakita ko yung sarili namin sa kanila. Pero despite of these challenges na to sa buhay, na-remain po yung faith nila and yung pagmamahal nila sa isa't isa. At inaayos nila, sinisettle nila yung bagay na to ng magkasama. Ngayon, nasa Pilipinas na sila pareho. Noong July po, bumalik na din yung husband. Last week lang kami nabigyan ng pagkakataon na makapagkwentuhan. Kasi nagulat din talaga ako nung sinabi niya na hindi siya babalik dito ng Australia. Sabi niya sa akin, pag nabigyan tayo ng time, share ako sa iyo. So yun, yung last week po yun, nakapagkwentuhan kami ng matagal, magka-video call kami. Ay, kakalungkot lang. And ito parang file na rin sila ng case sa sa Umara ba yun? Yung para association ng mga agency po, migration agents po dito sa Australia. Kasi lumalabas na negligence siya, guys, ng agency. Naintindihan ko talaga yung sitwasyon nila. Kahit ako nalungkot para sa kanila. So guys, hindi pala guaranteed, no, na kahit meron kang agency or may agent na nag-handle ng iyong visa applications, magiging smooth yung transaction. Alam naman natin na walang kasiguraduhan. Kasi si Amy pa rin naman, Australian Immigration pa rin naman ang magde-decide. Pero kasi sa case nila, umpisa pa lang inilalaban na nila, and may chance pa sana Pero dahil dun sa nangyari, na isang bagay lang na hindi na clear sa kanila, hindi na discuss ng maayos sa kanila, nandun po yung negligence, nandun yung pagkakamali. Kaya naputol yung kanilang Australia journey. Ito ba guys, yung isa sa nakakalungkot, no? Kasi pagbalik niya dito sana sa Australia, after nung 2 weeks na pagpunta niya sa Pilipinas, 2 units na lang sana, and yung placement ang kailangan niyang tapusin, fully paid na rin yung tuition fee, matapos na sana siya, graduate na sana siya. Kaya napakahirap kasi even yung study niya nakat, and hindi na niya magagamit yon. So sayang talaga yung mga ginastos niya sa tuition fee, yung effort niya sa pag-aaral, diba? So, yun yung sinasabi ko, na nilalaban naman nila ng patas yung pangarap nila. Pero dahil sa nangyari to, hindi na matutuloy yung kanilang Australia journey. And yung certificate, wala na rin. So, kahit gustuhin niyang mag-change career at ipagpatuloy yung career na sa yun, sa aged care, hindi po niya magagamit na kasi wala siyang certificate na hawak dahil hindi niya natapos. Kung sakasakali, kailangan niyang mag-start ulit sa umpisa. Yun ang isa sa masakit din sa nangyari sa kanila. So, kung kayo po ba halimbawa naka-bridging visa kayo, magte-take po ba kayo ng risk na umuwi ng Pilipinas kung sakasakali na may emergency? Ako naman, naiintindihan ko din kasi emergency talaga yung kanila. Yung parents niya may nagkasakit, and di natin alam what will happen next. Just lang ang nakakaalam, and bilang isang anak, pinili niya yung magulang niya over dun sa magstay dito sa Australia kahit medyo risky yung move. Pero kasi ginawa naman po ng paraan, may option nga to apply for bridging visa B, and nag-grant naman po. So yun yung assurance na hawak-hawak niya na makakabalik siya ng Australia. Pero yung isang application nila na may implication pala, may negative impact pala kung sakali na hindi mag-grant, yun yung hindi na-discuss sa kanila. So guys, sinishare ko sa inyo ito for awareness po, no? And with their permission nila to, siya naman nagsabi sa akin na pwede mo itong i-share sa vlog mo para maging aware din sila dun sa nangyari sa amin, para maiwasan yung ganung situation, and make sure na everything is clear, na discuss,
may confirmation between the client and the migration agent para walang maging problema kung sakasakali. So, last part po nung usapan namin is talagang yung goodness ni Lord sa buhay nilang mag-asawa. Kasi ngayon na nasa Pilipinas sila, magkasama sila, nag-start na ulit sila ng panibagong buhay doon. Sana sis yung work na in-apply mo, hinihintay mo, dumating na. And congrats sa yung husband, may work na rin siya. So, magiging smooth ang lahat sa inyo dyan sa Pilipinas. Sa mga kababayan natin na nangangarap magpunta dito sa Australia pero hindi natutuloy or yung katulad nila na kumbaga nakat yung journey nila. Minsan iisipin natin na bakit kaya ganito yung naging paraan. Ang sakit naman, tapos nakaka-frustrate, nakaka-stress. As imagine yung pera na nailabas mo na. So bakit kaya? Mapapatanong ka talaga. Pero over time, marirealize mo na kaya pala ito nangyari. Kaya ka pala dinivert. Kasi meron palang bigger plans si Lord sa buhay natin. And relate po ako dyan. Nangyari na po sa amin yan rin. Kaya ako naunawaan ko talaga yung sitwasyon nila. Alam nyo na merong bigger plan si Lord sa inyo. And malalaman nyo din to kung ito ba ay lesson or blessing or both. Diba? Ako I believe na meron tayong lesson na natutunan dun sa nangyari sa kanila. And blessing din yun para sa kanila. Alam ko yun sis. I know meron kayong lesson na natutunan and you realize na ito, magiging blessing to. Hindi man kayo para sa Australia, hindi natin alam, di ba? Para sa ibang side, ibang part of the world pala kayo naka meant to be. Or kung sa Pilipinas man yan, there's nothing wrong kung sa Philippines yan. Kami nga nila din kami nagdadalawang isip rin kami kung itutuloy pa ba namin tong Australia journey na to hanggang sa dulo. Alam niyo yung dulo nito kasi, di ba, yung iba sabi nila, ang pinaka success mo talaga pag nagpunta ka dito sa Australia ay maging citizen ka or maging PR ka. Ganun. Yung kumbaga yun yung parang final destination. Hindi, ano ba talaga? Basta yung pinaka end goal yun. Pero living here in Australia, kami sa sitwasyon namin ni Ren, living here in Australia for more than 2 years na, marami kaming realization sa buhay. And hindi namin alam kung para sa amin ang Australia or hindi. Hindi pa po namin alam. Ngayon po, eto, diba, alam nyo naman yung naging situation namin. And nabigyan kami ng chance na magstay pa for another 3 years. Pero hindi namin alam kung hanggang dito na lang ba yon or may kasunod pa yon. Kasi kung para sa amin ng Australia, for sure magiging smooth ang lahat. Sana na-comfort kita sis nung mga panahon na yun. Last week na magkausap tayo, magkakwentuhan. And salamat kasi isa ako sa napili mo na mapag-sharean nitong nangyari sa inyo. Kwento sa akin ang buong pangyayari, and I pray na ma-settle na yung dapat nyong i-settle with the agency, no? Alam ko medyo mahal din yung ginagastos nyo ngayon kasi meron kayong lawyer, pero malalagpasan nyo din yan. Alam ko malalagpasan nyo din yan. And pag umuwi ako ng Pilipinas, kami ni Ren, sigurado magkikita tayo. Gusto ko kayong makitang mag-asawa and gusto ko makapag-sharing tayo. Sayang hindi tayo nabigyan ng chance na magkita ng personal. Maraming salamat sa pag-support mo sa mga vlogs ko, sa channel ko, and salamat sa pag-reach out sa akin. Nasabi mo gusto mong i-share sa akin tong nangyari sa inyo. Guys, nung magka-video call kami, we decided not to record yung video call po namin. Nung una,
iniisip namin na sige pwede, pero sabi ko wag na lang din. Parehas pala kami nang nasa isip na wag na lang. For their security na rin po. And yung agency po, hindi ko na po banggitin po. Even may idea ako kung anong agency yun. Hindi naman din niya directly sinabi sa akin kung anong agency siya. And wag niyo na po akong i-chat para tanungin. Hindi ko po sasabihin sa inyo. Sikreto lang po yun. I promise them not to reveal kung anong agency po siya. Yun lang guys. So, I hope meron tayong lesson na natutunan sa nangyari sa kanila. No? And sana hindi na mangyari din sa iba ito kasi stressful yung nangyari sa kanila. Very frustrating po. Okay, that's it for today's vlog, guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. God bless everyone. Bye!